7 mistakes mo sa pera na dapat mong itigil ngayon. Maraming Pilipino ang masipag pero kahit anong gawin parang hindi pa rin umaangat ang buhay. Minsan mapapatanong ka pa, saan ba napupunta ang pera ko? Given naman na may krisis ngayon at sobrang mahal ng mga bilihin pero minsan may mga financial habits kang hindi mo napapansin na unti-unting humihila pababa sa'yo. It's not just about earning more, it's about managing your money better. Kung gusto mong magbago ang direksyon ng buhay mo, kailangan mong harapin ang mga pagkakamaling ito. Una, pag-upgrade agad ng lifestyle kahit hindi pa kaya. Tumaas lang ng kaunti ang kita, tataas agad ang gastos, bagong gadget, mas mahal na kainan, mas magarang lifestyle. Pero kung wala ka pang solid na ipon o investment, ikaw lang din ang mahihirapan sa dulo. Lifestyle upgrade should be a reward, not a reaction. Build your foundation first bago ka mag-level up. Pangalawa, pinagbibigyan mo lahat ng humihingi ng tulong. Likas sa Pilipino ang pagiging matulungin, lalo na sa pamilya. Pero kung lagi kang oo kahit ikaw ang nauubos, hindi na yan tulong, sakripisyo na walang hanggan. You can't pour from an empty cup. Kailangan mong matutong mag-set ng boundaries at unahin ang stability mo. Pangatlo, nangungutang ka ng higit sa kaya mong bayaran. Madaling umutang para makuha ang gusto, pero ang kapalit nito ay stress, interest at pressure. Kapag hindi mo kayang bayaran agad, lumalaki ang problema mo. Debt can either help you or destroy you. Depende kung paano mo ginagamit. Pang-apat, hindi mo ini-invest ang pera mo. Nakatambak lang sa savings o worse, nauubos lang sa gastos. Habang hindi mo pinapalago ang pera mo, kinakain lang ito ng inflation. Saving protects your money but investing grows it. Kahit maliit lang, mahalaga ang nagsisimula. Panglima, hindi mo pinapahalagahan ang maliliit na halaga. Yung mga barya lang yan, okay lang to na gastos. Kapag pinagsama-sama, malaki ang nawawala sa'yo. Wealth is not built in big moments, but in small, consistent decisions. Pang-anim, ginagastos mo sa bisyo imbes sa skills. Yung perang napupunta sa alak, yosi o panandali ang saya, nawawala agad. Pero kung ginamit mo yan sa pag-aaral ng bagong skill, training o self-improvement, pwede pa itong mag-grow at magbigay ng income sa future. Investing in yourself gives the highest return. At pang-pito, wala kang maayos na sistema sa pera mo. Walang tracking, walang budget, walang malinaw na plano. Kung hindi mo alam kung saan papunta ang pera mo, malamang mauubos lang ito. System creates clarity, and clarity creates control. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat agad. Start with awareness, then take action, kahit maliit lang. One better decision today can change your future. Progress is built daily, not overnight. Bilang Pilipino, may sipag at tiyaga tayo. Pero kapag sinamahan mo yan ng tamang diskarte, mas malayo ang mararating mo. Hindi pa huli ang lahat. Pwede mong baguhin ang takbo ng buhay mo starting today. Kung gusto mo ng libro na makakatulong para umunlad ka sa buhay, check the link in my bio or sa comment section.